which is the 8088, 8086. Pero to tell you frankly, ang unang-unang processor ng Intel is yung 4004. Okay? Tapos umano ng umano. Tapos nagkaroon ng mga Pentium, tapos nagkaroon ng ano na ba tawag ngayon? Ultra na po. Ultra na, ayun, iba-iba na. Marami ng enhancement. Parang yung sa cellphone ganun din, yung mga series. Okay? So we have here the BIU, or what we call the bus interface unit. Etong part na to, pag maglalab na tayo sa using microprocessor kit, i-introduce ko ulit. Okay? But I think yung second laboratory natin, this coming Thursday, ko ako pa rin may hawak, experiment number 2, parang pinadala ko na. Okay, yung familiarization of emulator 8086. Doon ba sa wala yung installer ng emulator 8086 sa Canvas? Punta na lang uli kayo sa akin, bibigay ko sa inyo. Ha? Okay? So sabi, this is responsible for fetching an instruction. So the operand of an instruction or data from the main memory. Okay? So, we have here the IP. IP stands for the instruction pointer. So, this is just simply the, sabi ko sa inyo, program counter. Para rin siya yung PC. Okay? Then, prefetch queue. So, it just simply prefetches the succeeding instruction while executing the current one. Di ba sabi ko sa inyo yung program counter, ang purpose lang niya is to count. Naghihintay siya. Kapag ina-execute na to, ito naman si program counter, kumukuha na nung next na instruction niya. Okay? Then, the prefetch queue simply acts as a buffer between the instruction register. Alam niyo naman, pag sinabing buffer, it is a memory. Okay? So, yung buffer na yun, siya yung nag-hold na, dito ka muna. Okay? And, bus controller. Di ba sa, yung buffer, diniscuss din sa logic circuits? Kung anong input, yung din ang output. Okay? So, this unit helps improve system performance by eliminating some of the conflicts for the bus. Pag sinabing bus, ano ulit? Wires. Clear tayo doon? Okay? So, we have here the execution unit. So, this is responsible for executing the instructions. So, this EU is responsible for decoding and executing all instructions. Di ba pag nagde-decode tayo, una muna mag-encode tayo. Kunyari, in-encode ko letter A. Okay? Yung A na yun cannot be read by the processor. Anong gagawin? It will just simply convert to machine language. Okay? Yung machine parang na-explain ko na sa inyo, yun namang nandun sa processor, pag sinave nyo, ilang memory location ang kumbaga mapipil niya kapag naka-binary ka. So marami. So anong ginagawa natin? Kino-convert into octal or into hexa para lumiit yung memory location niya. Kaunti lang yung magamit natin. Okay? It consists of an ALU, status, and control plugs. Itong control plugs na to, mamaya I'm going to discuss this. 6 lang naman to. Dali lang to. Then, yung 8 general purpose registers. 8 yung general purpose, pero marami yan. Yung registers within the CPU. Di ba sabi ko sa inyo sa loob ng CPU, meron tayong memory. We call that as registers. Okay? Then, temporary registers in the queue, logic, control logic. Okay? So, we have here the difference between 8086 and 8088. Ang pagkakaiba lang naman nila rito is yung dito sa read-write. So, yung memory I/O sa control bus, okay? Ang nauuna is memory bago ang I/O. Whereas dun sa 8088, I/O muna bago memory. Tandaan niyo yung path na inano ko dati. Yung dadaanan. Dito, unang dinadaanan niya is yung sa memory muna. Dito sa I/O tayo. Okay, ang priority niya. Okay? Pero ito yung reference, 8088, 8086. Nung ngayong mga Intel na processor. So, we have the logical memory. Pag sinabing logical, ito yung nasa isip natin. Di ba sabi ko sa inyo, ang totoong memory, yung physical niya, it is divided into 2. Meron sabi ko sa inyo, even at saka add. Okay? Pero tayo, ang iniisip natin, parang, memory to. Ang itsura lang na to. Isang diretso lang. Okay? Logically, sabi, it is the name given to the memory viewed by the programmer. So, kunyari, from 0000H, hexadecimal, it means, okay? Up to FFFFFFH. Okay? Yan yung iniisip natin na itsura. Okay?
Pero physically, sabi ko sa inyo, there is an odd and even bank. Parang sa karsada, ewan ko lang kung pansin nyo sa pagka yung mga address, lahat ng even dito, lahat ng odd dito, or vice versa pala. Walang kunyaring odd even na kadalasan kabilaan. If you notice, okay? So doon galing itong sa physical memory na addresses. Okay? So sabi, it is an actual organization. Ito na yung totoo. Ito na yung nangyayari sa loob. Yung logical, yun yung iniisip natin na nangyayari sa loob. Physically, ito ang totoong nangyayari. You have the odd and the even. Okay? So, sabi rito, the hardware designer C. So, physical memory map of 8088 is identical to its logical memory map. Later, I will ask you to print the memory map. Gagamitin natin yun. Ibibigay ko rin sa inyo kung ano yung memory map na yun. So, there is an address. Yung address na yun may laman. Okay? So, we have here some dedicated and general use of memory. So, from 000 up to 13. So, this is dedicated. Okay? Yung hanggang 14H naman, hanggang 7F, it is a reserve. Di ba sinabi ko sa inyo dati, ang talagang memory, di ba, inaano muna, ang tawag dito, kalimutan ko right term. Bago mo magamit, kalimutan ko. Kasi ngayon, lahat ng memory kasi, hindi nyo na, ayun, pinoformat nyo muna. Alam nyo ba, na pinoformat yung memory. Yung memory na yon, meron kang space doon para doon sa mga data na dapat mong gamitin. Okay? So kapag nag-format ka, usually yung sa dedicated, nandyan yung mga operations. Okay? So yung reserve naman, depende kung data files ang ilalagay nyo. Okay? Then you also have your dedicated for functions. So ibig sabihin applications. Then reserved for use. So maybe data files or app or other thing. Okay? So ibig sabihin yan, may kanya-kanyang function ang memory. Hindi ibig sabihin na nag-save ka, dito ka lang. May pinupuntahan siya. Logically, ang isip natin, sunod-sunod siya. Okay? Pero to tell you frankly, meron siyang certain position for addressing ang physical memory natin. Okay? Di ba sinabi ko naman sa inyo, dati pag nag-save, kunyari lang 5K to. So, kung save ko 3, okay. Pag sinave ko another 3, hindi na siya dun sa 2 tapos 1. Susunod na address na siya, na 3 ulit. Okay? So, paano natin pagdidikitin? Ano sabi ko? You have to defragmentation ang tawag yun. Okay? Yan. Ito na yung mga registers natin. Okay? So, the registers of the 8086, 8088. So all forms of programming depend upon a clear understanding of the internal registers of the microprocessor. Pag sinabing internal registers, this resides to your processor or CPU. Okay? Memory ang register natin. Kaya lang small memory. If you notice, ilang bits to? 16. Yung AX natin. Di ba sinabi ko naman sa inyo, dinidivide dyan into 2. Okay? Yung AX, yung low bit niya, ang tawag is AL. Yung high bit niya, ang tawag is AH. Ibig sabihin, from 0 to 7 bits, yan yung AL natin. From A to 15, yan yung high natin. Clear tayo? Yun lang ibig sabihin nun. Pag base naman, base register, it is BL, BH. Kapag count register, CL, CH. Alam mo yung ibig sabihin ng L at saka yung H? Low bit, high bit. Most significant bit, less significant bit. Ilang ibig sabihin nun. Okay? Clear tayo doon? So, we have here the general purpose registers. Okay? Actually, 4 na 16 bits. Pero if you divide that, bali 8 tig 8 bits. Okay? So aside from that, there are an addition of different registers. So you have the stack pointer, mga pointers, index, okay? Segment. Ito segment, seldom used to eh.
Kasi yung iba rito dedicated. Sasabihin ko rin sa inyo later, merong kampihan yan. Yung CS may kakampihan, itong DS may kakampihan, yung SS may kakampihan, yung ES may kakampihan. Okay? So may kampihan later. Okay? So first, the general purpose register, sabi, used in a manner that programmer wishes. Itong special purpose register na to, pwedeng magkapalit-palit kung sa inyo isi-save yung data files nyo. Pwede yun. Okay? Hindi ibig sabihin na address bus, puro addresses lang. Hindi. Pag sinabing base, hindi rin gano'n. Pag count, hindi puro count. Pwede magpalit-palit yan. Kaya nga tawag sa kanya is general purpose. Okay? So it's addressable as 16-bit register. As 8-bit registers. Ito yung sinabi ko sa inyo, inahati into high and low. So first, we have the accumulator. So this often used to hold temporary result after an arithmetic and logic operations. Usually, dito nilalagay. Okay? Kapag meron kang mathematical operations or logical operations. Pero, pwede rin siya masave dito. Pwede rin siya dito. Pwede rito. Pero kung ito, walang laman, sa kanya muna. Kumbaga siya ang priority. Okay? Then you have the base. Okay? So this often used to hold the base address of data located in the memory. Pero yung mga addresses na yun, pwede rin dito. Pwede rito. Pwede rito. Okay? Then you have the count register. Sabi holds the count for certain instructions such as the shift, for, shifts, and rotates. Yung shift at saka rotate, I will discuss that bandang bago tayo mag-midterm. Yan, shift, rotate na yan. So the number of bytes operand upon by, the repeated string instructions, and the counter within the loop instructions. Yung DX naman natin, this is the data register. Sabi, this holds the most significant part of the product after a 16-bit multiplication and most significant part of the dividend before a division. So, ibig sabihin, itong ating data register, most likely, pinagsisave ng mga multiplication at saka ng division operations natin. Okay, so we have the different pointers and indexes. Okay, so although the pointer and index registers are also general purpose in nature, they are more often used to index or point to the memory location holding the operand. Meron siyang mga special task. Hindi katulad ng unang apat natin, talagang pwede magkapalit-palit. Okay? Dito, meron siyang specific function. Okay? First, we have the stack pointer. This is used to address data in a LIFO. Pag sinabing LIFO, it is last in, first out. So, parang sa memory. So, kunyari, una natin pinasok is, sabihin na lang natin na 1F. Sunod natin pinasok is, sabihin natin 3C. Okay? So, last in, pag pinush mo, tawag kasi is push. Pag pinush mo, ibig sabihin, magsisave ka. Okay? So, ang last in natin, itong 3C. Pag pinap mo naman, pag sinabing pop, kukunin mo. You're just simply fetching data. Okay? Ano ang una mo kukunin? Yung 3C muna. Bago yung 1F. Here tayo. Kaya last in, first out. Okay? Kung sino yung huling pumasok, siya yung unang lalabas. Ganyan ang positioning. Okay? Kaya LIFO ang tawag. Sumikat siyang LIFO, di ba? Kaya ano? Kaya, ay, hidden ko. Sino ba yung ano no? Sino yung girlfriend no? Yung doktor? Yun. Magla-LIFO yun, di ba? Last and first out din yun. Class, sandali lang ha. Andiyan si We Are Here. Eh, baka matagal yan. Balik mo na sa taas. Kilala niyo si We Are Here? Opo. Ayun, We Are Here. May ano, sigurado, may ano pa yan. Pagtapos niyan, may baka may flag ceremony. Tapos silang natin si We Are Here ha. Babalik ako. Pang-random sa hidden ko daw. Kilala niyo ba yun? Kilala niya, hindi. Hidden ko.
Random mo, sir. Nagulit ako eh. Napaka-explicit ng content. Kasi wag lang expect na nag-bisita sa taas. Baka. Ganda! Ganda na. Bayad ba yan? Correct medical integrator and wala pa na. Ito ay develop ni John Mochi and John Hecker. Wow! Edva. Siri, atake mo si Siri. Worst ko yung worst ko yung Ed. Ang laki ka mag-answer Jojo sa Siri. Hindi na ang gawin yun. Yan yung baklas. Biglang natin yun. Oh my. Ito, napapansin niyo ba ito? Ano to? Anong symbol to? Si Sir Bogey. Yung maraming random shit sa Bogey. Bigla bigla mga dad jokes. Oo, matatanda na eh. Pataas na level 1 sa 2. Level 2 sa Bogey ba na lang mag-hero eh. Yun ba? Universal Automatic Computer. First successful commercial and Paano kasi hindi nag-ano ko? Di ba may voice recognition? Abay, naka-emit! Habang ako nag-na-emit. Kasi siya pinapakinggan din. first commercial computer. Yun di ba? Kasi Kuya Dawin. Kuya Dawin, dumating na pala yung sensor. Oo. Sige. Loy, first successful commercial computer. Asa po siya ka lang kay Bang. First I heard pop play. computer, I heard watch play. And young well and pop. Univac. Ayun di ba? Universal automatic. Loy, ano yung sinabi niyo nang hindi ka niya mahal? Anong sinabi niya nang hindi ka niya mahal? Anong sinabi niya nang hindi ka niya mahal? Anong sinabi niya nung hindi ka na niya mahal? Hindi ko siya ng panay ang Dadalog nila mamaya sa pirate plane. Di ko afford ang sine. Hahaba kasi ng pila. Automatic first na din. Pero front row. Kayo lang dalawa? Hindi, I mean, kayo lang dalawa magkasama. Kayo lang dalawa magkasama. Kaya ako pumunta eh. Or may mga ka-date. Yung mga Spider-Man date. Ayoko na. Dami mo cosplay. Ames, first successful commercial computer. Univac. Hindi ENIAC kasi hindi siya natapos. Ang ENIAC is yung ginawa nila for military purposes. Paano pag kunwari? Ano ang ano? Ano ang EDVAC? Pasan yun? EDVAC is para, di ba ENIAC is para sa military. Tapos ginawa nila yung EDVAC para dun i-store lahat ng data. Yung gagawin sa ENIAC. Ano meaning ng EDVAC? Papasok tayo yung EDVAC. Anong meaning ng EDVAC? EDVAC? Electronic Discrete EDVAC. Variable Computer.
Ang UNIVAC naman ay Universal Automatic Computer. Ang ENIAC is Electronic Numerical Integrator and Computer. Wow! May natuto! 5 parts ng computer. 5 main functions of computer. Memory. Hindi, input naman. Sunod yung memory. Then is yung ALU, which is arithmetic and logics. Sunod is yung output. Sunod is yung control unit. Ha? Control unit naman. Ano yung 2 main parts ng processing unit? RAM and ROM. Di ba? Hindi. GPU and CPU. Di ba sabi mo, arithmetic, Input and output. Input and output. processing unit, CPU, central processing unit. Di ba dalawa yun? Hindi, meron yun, di ba? CPU na register. Processing unit, di ba meron tayong control? Ay, processing control unit. Meron tayong arithmetic and logic. Ano nag-handle ng arithmetic and logic? Tapos sa control ay C. Ano C? Two main parts ng processing unit. Tapos na? Ay! Ano yan? Four types of... Ano pala? No, 4 types of memory nga yun. 4 types of memory. Unit. Ewok. Bigyan mo ko na isa. Maalala. Input. Input storage area. Input storage area, tapos yung isa is process storage area. Tapos isa is working space. Tapos yung isa is output storage area. Ano yung isa? Ha? Input, output, Tapos yung working space. saka Tapos yung doon is process storage area. programming storage area. Ewok. Week 1 na, tapos wala. Gano'n naman ako. Ewok. Alis. Ano yun? 3 types of computer. Hindi kami lakot yung isa. Nasa first page yun ng week Ano 1. yung ginagamit nating mga computer? Personal computer. Dalawa. Personal computer, tapos yung isa is yung business computer ang tawag doon. Ha? Hindi, tama. Business computer. So, Parang- anong ano? Ha? Computers. Hindi. Di ba? Atlet. Personal, Kasi yung business computer, workstation, then workstation. Tapos yung isa is supercomputer. Di ba? mainframe. Mainframe yun sa business. Doon tama yung business computer, pero main. Yes. Yun lang. Okay? So next we have yung the base pointer. Sabi this open used to address an array of data in memory. Alam niyo naman pag sinabing array, siguro meron na kayo sa programming dati. Array. Yung nagka-array kayo na may specific kayong addresses for every certain data. Okay? Then we have the source index. So this used to address source data indirectly for use with the string instructions. When you say string, alam niyo naman it is a character. Okay? So destination index normally used to address destination data indirectly for the use of these strings. Then we have here the different flags. Ito medyo masaya na to. Okay? So, status registers or the processor status word, this contains the 16 bits, but 7 of them are not in use. Each bit in the processor status word is a flag. So, itong flag na to, 6 yung gagamitin natin, pero actually parang 9 to. Yung iba, hindi naman ganun ka-importante yung 6 ang mahalaga. Okay? So, these flags are divided into conditional flags, usually reflect the result of previous operation involving the ALU and the control flags or the control for the execution. So the first one is what you call the sign flag. Yung sign flag, makikita niyo siya either sa bit 15 or bit 7. Ang dami ng idea. Oo. Kaibigan. Ano yun? Yun yung nagpa-manufacture na sinaunong panahon ng mga computer. Ano siya? Corporation. Corporation. RLB. Um,
Low bawal bukit. Okay. So sabi, makikita mo ang sign flag either sa bit 15 or bit 7. Bakit? Kapag 8 bits ka lang, anong pinaka-most significant bit niya? Bit 7. Kapag 16 bits ka, ano most significant bit niya? Bit 15. Kaya either. Kapag 8 bits lang, bit 7 ang titignan. Kapag 16 bits, bit 15 ang titignan. Okay. So paano yan? Sabi, this is equal to the MSB of the result of the previous operation. 0 if positive. 1 if negative. So, ibig sabihin, kapag negative ang value ko rito, this is high. Kapag positive, kunyari, yung bit 7 ko, this is 0. That is for the sign flag. Okay? 0 flag. Ito, madali lang to. Okay? So sabi, 0 flag, this is set to 1 if the result of the previous operation is 0. Kapag lahat to 0, ang 0 flag mo is high. Okay? Kapag lahat 0. Kapag may isang high, ang 0 flag mo is 0. Okay? Kahit isa lang. Kahit isa lang. Okay? Kailangan kasi lahat 0 siya para maging high siya. Okay? Para maging high siya. Kailangan 0 lahat. Then, next, you have the parity flag. Yung parity flag, anong titignan? Bit 0 hanggang bit 7. Okay? So, ano sabi rito? This is set to 1 if the low order 8 bits of the result of the previous operation contain an even number of ones. Okay? Kapag may dalawang 1, ano siya? High. Kapag tatlo ang 1, low. Clear tayo? Pag add, high. Yung pala yung mga Pag add, ay. 3 types of vacuum tubes. Even. Pag high, even. Kapag add, 0. Di ba? Tama yung sinabi ko kanina. Pag dalawa, high. Tama? Pag tatlo, low. Clear tayo? Okay? At even lang. At even lang. Carry flag. Ang carry flag naman, ang titignan nyo, either bit 7 or bit 15 din. Kapag 8 bits yung inad nyo, ang sinabtract nyo, bit 7. Pagka 15 ng 16 bits ang inad nyo, ang sinabtract nyo, bit 15 ang titignan. Okay. So sabi rito, an addition causes the flag to be set to 1 if there is a carry out. Ano ibig sabihin ng carry out? May lumabas sa bit 15. Yun ang carry out na tinatawag. Pag may carry out kayo, high, nakalagay. Yan. Or if there is a borrow in. Ano ibig sabihin ng borrow in naman? May papasok. Papunta sa 15, pagka subtraction. Pagka addition, carry out. 1 plus 1, 1, 0, diba? Okay, so may carry out tayo. Clear? Okay? High tayo doon. Kapag 0 minus 1, cannot be. Tama? Borrow in. Kaya magiging 1, 0, minus 1 is 1. Clear tayo? Borrow in, saka carry out. Overflow. Ang overflow, titignan mo ang bit 14 at bit 15. Sabi, this is set to 1 if an overflow occurs. A result is out of range, more specifically for addition. This flag is set to 1 when there is a carry into the MSB. No carry out of the MSB or vice versa. Anong ibig sabihin? Meron daw tayong carry in. Galing dito, pumasok sa kanya, may carry in. Kaya lang, no carry out. Okay? High tayo. Kapag walang carry out dito, tapos wala itong in doon, wala, meron, high.
In short, kapag meron kang carry in at carry out, low. Wala kang carry in, wala kang carry out, low. Okay? Yung 14 at 15 dapat meron, wala. O kaya, wala, meron. Okay, yun ang titignan nyo sa 15 ha. May pumasok sa 15, tapos walang lumabas, high. Walang pumasok sa 15, may lumabas, high. May pumasok sa 15, may lumabas sa 15, low. Walang pumasok sa 15, walang lumabas sa 15, low. Clear tayo? Clear? Okay? And lastly, we have here the auxiliary flag. Ay, for ano pa pala, for subtraction, parang ganun din. Borrow in, borrow out. Okay? Kapag meron, wala, high. Wala, meron, high. Meron, meron, low. Wala, wala, low. Okay. Then, auxiliary carry flag. This flag is used exclusively for BCD arithmetic. It is set to 1 if there is a carry out of bit 3. So, titignan nyo lang yung bit 3. Pag may carry out ang bit 3, high. Ilang? Simple as that. Ilang ang titignan? Bit 3 lang sa auxiliary. So, all you have to do is to look on bit 3. Kapag may carry out, high. O kaya, merong borrow in for subtraction. High tayo dyan. Clear? Clear tayo? Okay. Sample tayo, sample. This is Zero. okay. Sign flag. Ano titignan? Kapag 0, okay, pag high, it means negative, high. Okay, ano susunod natin? 0 flag. Pagka lahat 0, high. Kapag may isang 1, Low. tama yung sinabi ko kanina? Ano susunod? Carry na ba? Parity. Walo. Kapag even, Low. Pag trade, ano? this is set to high no order of the result of the previous operation contains. Even. Di ba kanina sabi ko, pag dalawa ang high, high. Oh, even eh. Tama? Oh, ano ngayon tayo? Dito. Low. Ilan yan? Ilang high? Add. Tama? Tama? Clear tayo? Sunod. Parity. Carry. Titignan lang natin yung 15. May lumabas ba sa 15? Overflow. Ano overflow? 14. May pumasok pa sa 15? Yes. Wala. 15? Wala. May lumabas sa 15? Auxiliary. Anong titignan? Victory po. May lumabas sa bit 3? Wala. O, ang dali. Sa exam, ganyan lagay nyo. 0 lahat. May tama ka. O, 0 lang. Sigurado kayo. 0 nyo na. O. Walang kahirap-hirap. Without thinking. Ewan lang. 0 nyo lahat. Tapos lahat 1.
Para even daw, 0. Oh, ito. Sign flag. Anong titignan? Bit 15. Yung, kung siniro nyo, tapos. Zero flag. Yan. May, tama ka na naman. Parity. Patay na naman tayo. Oh. Carry. May pumasok? Tama? Saan may pumasok? Auxiliary. Overflow pa lang. Ay, overflow. Carry in. May pumasok? Yes. May lumabas? Auxiliary. Zero. May one. Ano nag-carry out? B3. Tignan nyo ang bit 3. Ang bitri ay pang-apat. May carry out. Ano sabi? This flag is used exclusively by BCD. It is set to 1 if there is a carry out of bit 3. Meron bang lumabas sa bit 3? So ano tayo? Saan B3? Pang-apat. Kaya pala. Mali pala ito. Ano? Auxiliary. One po. Alin ang bit 3? Sa 3. Yun kasi pangatlo yung pangatlo. May lumabas sa bit 3? Opo. Kumbaga na-carry out. Since walang nag-carry out. Kuha. Dali lang, di ba? Parang sa overflow. Parang na tayo naglalaro. Tapos kapag daw may nag-carry in, tapos may isa pang lumabas. Sige, picture. Ay, hindi. Pwede nyo isulat sa ano nyo. Sabi ko sa inyo. Pwede nyo. Sulat nyo na lang yung sagot. Oh. Ayan na. Dali lang, di ba? Ang B3 ni carry. Kapag 14 is Ay, sige ito pa. Kasi hindi naman sige 15 and 14. Di yung yung last. Yung last, 15, tapos 14 yun. Kasi 16 yan lang. Yung pang 15 yan yung mali. Ako na nga yung 15. Ang ina ko yung nasa doon. Okay na? Okay? Sa 15 ko bigil. Ay, start siya sa 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. So, and so forth. busy yun. Madali. Ay, get ko na. David. 14, 15, no? Just year lang, no? 14. Sir, bali sa auxiliary plan po, kapag may dapat po may isa po pumasok na isa po. Sa auxiliary. Dapat po, Kailangan may lumabas sa bit 3 kapag addition. Kapag subtraction, kailangan may bagong ibig from bit 5. ito po sa overflow. Ang overflow, kailangan sa bit 15, may pumasok, walang lumabas. Pwede po, Walang pumasok, may lumabas. pwede dapat po magkaiba. Pagka parehong may pumasok, 0. Pagka parehong walang pumasok, 0. Clear tayo. Clear yung iba. Naintindihan ng iba? Okay. Sige, raise ko na ha. Okay po. Ano? Data storage. Data storage, data quality. Sa integrated circuit. Ito naman. Paano to? Oops. Silim. Babaro. Baro muna tayo. Baro.
Ay, minus. Minus na. Baro. Okay? So this becomes 1. And This is 0. 1, 0 minus 1. 1. Cannot beat. Baro. Okay? Baro. Clear? Zero Okay? minus one. 1, 0 minus 1. 1. 0, 0. Cannot beat. Baro. Saan tayo? Ito, 1, 0 minus 1. 1. 1, 0, 1. 1. Cannot be. Baro 0. Okay? 1. 1, 0. 1. 1. 0, 0, 0, 0. Sign flag. 0. 0 flag. 0. Parity. 0. Oops. Anong tinitignan pag parity? Even or odd. Even or odd. 1. 6. 9. 0. 0, 0. 3, 3. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Pag even, 1. 9. Pag add, Yan. 0 nga. 0. 0 nga. Odd nga. Add. Yan. Odd. Baliktad ka po, Mel. Ano ba? Kapag 0 please sila. pag even, high. Even high. Add low. Ano ba yan? Even add. Pala. Ha? 1, 2, 3, 4, Ayaw. 5, 6, 7. Hanggang saan ba kayo pumuntang bit? Hanggang 7 lang. Hanggang bit 7 lang. Nagkakasama talaga. Ginagawa niyo yata, hawak niyo ang bit eh. Ayun. Clear, clear. Let's go. Clear. Carry. There. Yes. 0. Overflow. Over to 0. 0. Auxiliary. Minimum 1. 1. Minimum Nanghiram tayo. Let's go. Yung bit 4. Hindi ko lang gets yung parity. Pagka subtraction, nanghiram. Pagka addition, naglabas ka. Pautang. Pautang na daw. Ako, kung puro 0 pala nilagay nyo, may dalawang mali. Ayon sa kaya niyo sa Gagawin nyo na lang kaya 1, 0, 1, 0, 1, 0. Dito tayo. 0, 0, 0, 0, 1, 0. cannot be. Baro. Last pa check ka kung tama yung ginagawa ko. So, dito po ba bumapya kasi po 0 naman po yun. 0 naman po yun. Doon po sa Alibad. sa bit 12 po. Ito. 0. Dito po. Ay! Meron. Oo nga, wala pala tayong ano. Kala ko eh. Saan ba to? This is 0. Yan. 0. O kaya ito, 0, 0, yung. Yung negative to. Okay, so this is sign flag. 0. 0. Parity. 0. Carry. Nagbaro tayo. Bit 15. Let's go. Overflow. 0. Baro in, baro out. Parang meron, di ba? Okay? 0. Tanong siya. Dali. Ano? So, it will be 7 to 1. Tama na yung huling. Wala na siyang mapagigil. Okay, clear na, clear.
Tanong. Plugs. Okay tayo sa plugs? Okay? Science lang po, i-copy lang po yung nasa display. Ano po yung pagkakaisa ng science and carry lang? Sign plug? At saka comparison. Ang sign plug kasi, yung pinaka sum niya, kunyari 0, that is positive. Kapag tie, that is negative. Pag kumana tayo, meron akong iyan na tie ito, pang sasama. Pero din na negative, may copy lang po yung Sa zero lang po. Sino to siya? paglakad sa Zero minus 1. Pero pag may Hindi lang. Zero minus 1. Daw. Hindi negative ba? Zero minus 1. pareho na sa carry plug. Zero minus 1. 0 minus 1. 0 minus 1, di ka ba? Yan yung 1 niya, yung isa mapabawasan. Ano yung pangalawa? Ay, big ba? Eh, di ka nagbaro nga. Yung 1 minus 1, di 0. Oo nga. Bakit yan? Pagka addition, Hindi lagi siyang 1 pag nagbaro ka. Hindi yun. Kasi nga nagbaro ka, kasi nga naging 2 siya. tapos carry out. Di kita Lahat in-apply niya. Tama, in-apply niya. Ay, oo. Di ba pag may isang 1 zero? One dito. Yun mo sa bit 6. Basta may isang 1. Bit 6. Basta may isang 1. Nagbago. Ay, yung isa pwede, yung baka yan. Wait, ano yun? Di ba? Sir, Yes. yung sa bit 1 po na number 1, di ka po 0 minus 1. Paano naging 1 yun? Saan ba? Bit 1 po. Big 1 pa sa number 1. Number 1. Ito. 0 minus 1. Cannot be. Baro. Baro tayo. What is 1, 0 minus 1? Ah, 1 0 minus 1. Ayan, di ba? Kaya ginanong ko 1, 0. Yun yung sasabi ko, nagbaro 1. Hindi ka pala. 1-0 kasi. 1-0 minus 1. Di ba ginawa niyo to sa Luxis? Di ba? Oo. Kalimutan na po. Luxis pa lang eh, kaya niyo na. Kinalimutan na po. Review lang to, review. Kapag 1-0. Hindi pwedeng gamitin dito ang two's complement. Hindi nyo kasi makikita yung mga carry-carry. Mga ano. Pero we can use two's complement. Alam nyo naman yun sa subtraction. Subtraction. Tanong. Okay na, okay. Okay na. Pagparit yan. Wala. Ayun. Yung pinay-high daw sa palit. So we have here an additional plugs. Itong tatlong to. Kaya lang itong tatlong to, seldom use. Hindi ko na ano. Yung mga dating estudyante ko doon sa La Consolacion, Caloocan, hindi puro babae doon, tinuruan kong gumamit. Ay gumawa ng mga, hindi naman actually virus, pero pang-crash ng computer pa noon eh. Desktop pa. Ayun, nagalit yung mga madre. Love virus. Ay, natuwa kasi alam niyo ba I love you virus? Estudyante ko sa AMA yun when I was in AMA way back. AMA sa I love you, Quezon City. Sa Villa Arca, sa may Project 8. Sige, mo na lang sila. Kaya po kayo sa Wala akong alam, tulog ako ng mga oras. Kaya hindi ko na tinuturo kasi pag natutunan sa Interrupt Zero kasi ko nag-ano, mga estudyante, yung I love you, thesis niya yun, hindi namin pinayagan. Tinuloy niya, hindi siya nakagraduate. Pero, alam ko dati nasa nasa Microsoft kinuha. Yun ang huling balita ko. Umalis na rin ako ng AMA. Ngayon wala na. Pero alam ko dati kinuha ng Microsoft yun. Nung una. Pero alam ko hindi siya nakagraduate. Kasi nga yung thesis niya hindi namin inaprobahan yun. Kasi kaya ka gumagawa to help others. Yung iba kasi ginagawang business. Kasi paggawa ng virus, business. Gagawa kang virus, sino gagawa antivirus? Ikaw din. Sino babayaran?
Ganun na style. Parang Amerika, yung ginagawa ng Amerika. O maggera kayo dyan, susuplayan kita ng mga weapons, mga ano. O sino kikita? US. That is strategy, that is business. Okay? So we have the direction plan. Sabi din issues by string manipulation and instruction. So if clear, the string is processed from its beginning with the first element having the lowest address. Ito yung sa interrupt enable. Dito ako nag-ano dati. Wag nyo na masyado intindihin. At baka mamaya ay matuto pa kayo. Certain type of interrupt, sabi this is massable interrupt. Pag sinasabi kasing mass, parang tinatakpan mo. May gusto kang gawin. Kunyari gusto mong output 1. So ang addition is 1 at saka 1. So anong gagawin mo? Papalitan mo isa. Must ang tawag mo. Parang minamaskarahan mo. Parang, ano ba yung Mascara Festival sa may Bacolod? Hindi niyo alam yung Mascara Festival. Yung nakamaskara sila pagka ano tapos masaya. Bakit nakamaskara sila? Kasi doon sa bangka maraming nalunod. Bacolod yun, Bacolod. Dapat may ano kayo konting history. Konti lang. So, lahat na no? So when I went to Bacolod, kinuwento ganun. May, alam niyo ba may nasan Bacolod? Doon kami yung doon na original ng mang inasal. Meron masarap yung kainan. Hindi ko ano siomay. Di ba siomay mga pusa yun? Hindi, medyo ano na ngayon. Hindi ginawa ng daga. Alam niyo ba ang daga kinakain? Lalo yung dagang bukid? Opo. Sa Pampanga naman is etong sa Lagubang. Di ba po sa Piniprito nila. Ginagawa po sa Visayas po may nagpiprito po ng gagamba. Ang gagamba hindi ko pa na pero gano'n naman kasi merong Try mo. yung iba mahilig sa exotic. Iba nga ang girlfriend nila mukhang exotic parang o kaya yung boyfriend. Ang mga Chinese, alam niyo ba yung cobra, iniinom nila yung dugo ng nila yung cobra. Yan ang mga Chinese. Basta. Paniki, guys. Sa Bagyo. Ang paniki, masarap ang kanilang dumi ginagawang kape. At saka itong musang, Opo. yun ang pinakamahal at pinakamasarap na kape. Yung dumi nila. Yung ano. Pero ang paniki, yung dumi rin nila ginagawang kape. Kaya yung masasarap na kape iniinom nyo. Manamnam pa yung Yung primer. may hinimuyat. Di ba meron, yung sa baboy, ano yung dumi ng baboy, ginagawa nila? Hindi nga, yun ang ginagawa nilang parang panggatong, ano tawag? Biogas. Di ba? Hindi na pagkain. Subukan nyo, magsain kayo, ang lasa ng pagkain. Hindi nga, totoo. May utak yung apoy. Ang biogas, pero mahal ang magpagawa ng biogas. Mahal. 100,000. Ano na lang, apoy. Okay, baka saan pa tayo mapunta? So we have the segment registers. 8:43 na, mag-quiz na kaya tayo? Hanggang alas 10 lang quiz, tapos tayo uwian na. Sa ano ka nagdi-discuss to? Kaparasan na lang naman to. Mag-quiz na tayo para ano. Sige, all things underneath. Will you please prepare mga 2 to 3 sheets of bond paper? Tapos write your seat number at the upper leftmost corner of your paper. Okay? Sir, okay lang po. Then, Sir, okay lang po may margin po yung short bag paper.